And again, as we open our Bible, shall we open our heart and let's, recite this declaration again from our heart, okay? Ready, go. This is my Bible. I am, says I am. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess. My heart, my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God, praise God. Okay, so nandiyan na kayo sa Mark chapter 4. At si Pastor Juric ang mangangaral sana ngayong umaga. Actually, nung linggo pa siya nakahanda. Alam niyo ba yun? Nung linggo pa, naka-dress to preach na siya nung linggo eh. Okay, at bigla lang yun, dumating yung isang kamanggagawa natin at bigyan ng pagkakataon yan. Actually, trinit nila nung gabi na Saturday. Nagtatanong na si Jubilee Daddy, sino magbi-preach? Si Juric pa rin, Okay, pero kinaumagahan, pagsikat ng magandang araw, bigyan ng pagkakataon yung preacher nating bisita dahil paminsan-minsan lang tayo magkaroon ng bisitang galing sa buwan. Ayun, alam nyo na yung sinasabi ko. At dahil nakarating ako doon sa buwan, at siyempre, malayo-layo yun, manggaling ka sa buwan, bababa ka sa Baguio, sa lupa, malayo-layo. Hindi natin alam kung kailan uli siya makakababa galing sa buwan eh. Kaya bigyan si Pastor Randy ng pagkakataon. Kaya siya nag-preach sa atin no Sunday. At na-bless po tayong lahat. Praise God. Palakpak sa Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos. Kaya si Pastor Juric, may mensahe talaga para sa atin sana nung Sunday. Pero siyempre, nag-giveaway po tayo. At ngayon, nakahanda rin siya. Dahil kagabi pa lang, nakalarga na pa ako, nakaplano na bababa ng Maynila. At magsasama ako ng 2 estudyante dahil may gampanin din tayo doon sa Philippine Evangelism Center. At naka na yung aking stopwatch o alarm clock ng alas 4 na umaga, babangon na tayo. Tapos alas 5 dapat nakalarga na kami dahil ang service doon alas 9 rin ng umaga. So nakalagay na lahat sa orasyon at yung mga kasama ko naman, yung mga pakpak nila handa na. Dahil lilipad na kami. Pero pagdating ng mga oras na lumalalim na ang gabi, nagtatanong si Ma'am Jem, tutuloy ka pa ba? Ang panahon, ayan ka, ganito. Sabi ko, mukhang may sinasabi itong boses eh. At paminsan-minsan, nakikinig tayo sa boses. Paminsan-minsan din, binabaliwala natin. Pero sa pagkakataon na yon, dahil siyempre, meron din tayong nararamdaman na kakaibang pakiramdam at sabi ko mukhang may sinasabing boses. Dahil kahapon nagpa-laboratory rin ako mga kapatid. Huwag kayong kabahan. Malapit ang pagbabalik ng Panginoon. So, kaya ko, pero sige na nga ako. At si Pastor Juric nakandang mag-preach Pag bababa ko ng alas 9, yun ang go signal. Magpipreach ako. Pagka bumaba ako ng alas 8, ibig sabihin, siyang magpipreach. Bumaba ako, pasado alas 9. Alas 9 pa rin. So mga kapatid, handang-handa siyang mangaral sa atin. Huwag kayong mag-alala. Yung mensahe niya, alam nyo, babalikan ninyo sa Sunday. Talagang yung mensaheng yan, kumbaga sa pagkain, mga kapatid, lutong-luto na, hallelujah. Okay, palakpak sa Panginoon. So sabihin natin lahat, God bless, Pastor Juric. Ayan, kaya hiniram ko muna yung microphone, mga kapatid. Dahil may mensahe po tayo ngayong umaga para sa ating lahat. In Mark 4, 35 to 41. Nandiyan na kayo?
Okay, Marcos Kapitulo 4, talatang 35 hanggang 41. Ang sabi sa mga salita ng Diyos ay ganito, And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose, sabihin natin lahat, there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Sa Tagalog, at nagbangon ang isang malakas na bagyo na sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. Ibig sabihin, napupuno. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? At siya'y natutulog sa hulihan at sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mensaheng aking dadalhin sa inyo ngayong umaga ay binigyan ko ng simpleng pamagat na nagsasabing, Storms don't last forever. Sabihin mo nga sa katabi mo, storms don't last forever. May bagyo ba sa buhay? Hindi po yan forever. Hindi panghabang buhay. Hindi panghabang buhay yan. Pansamantagal lang yan na ginagamit natin. Okay, ang Diyos ang magpala sa atin, kayo po'y makakaupo na. So, kakambal, sabi nga ng marami, ang bagyo sa buhay na ito. And speaking of storms, they befall the rich and the poor, the young and the old, and any other category in between. Sabi nga ng isang manunulat. So ang bagyo ay dumarating sa mga mayayaman. Okay, may mga taga-Narbacan pala rito. Okay, paalam ba kayo sa pastor nyo? Nalilipat na kayo rito. Nag-oo ka ha, mag-usap tayo mamaya. Okay, so, and then ito dumarating sa mga mayayaman o mayaman, at dumarating ito sa mga mahihirap. May pera sa bulsa at walang pera sa bulsa. At hindi lang yan, dumarating ito sa mga matatanda at sa mga bata. At sabi nga sa lahat ng kategorya ng buhay sa mundong ito. And this kind of storms ay hindi lang physical. Ang lahat ay magsabing amen. And speaking of storms, storms ay dumarating without prior notice na madalas. Yes, mapalad tayo. Sabihin natin lahat, mapalad tayo. May pag-asa. Na nagfo-forecast ng mga darating na mga bagyo. Actually, palabas pa lang o nandito pa lang ang mga bagyo na si Krising, si Dante, si Emong, pino-forecast na ng pag-asa na may mga parating, may parating uli. Na pag nagkataon ang magiging pangalan niya ay si Pabian. Pabian. Malayo pa lang, nakikita na, natatanaw na nila sa kanilang mga instrumento. So, speaking of forecasting ng mga bagyo na dumarating, at least, sabihin natin lahat, at least, alam na natin na may parating at dapat na ito'y paghandaan. Sa totoo lang, hindi nga lang itong hanggang kay Emong ang nakita nila, at hindi lang hanggang ngayon kay Pabian kung matutuloy ito, dahil kahit sa mga susunod pang mga linggo at buwan, sa natitirang taon ng 2025, para sa ating kaalaman, ay meron na pong mga nakahanay na pangalan ng mga bagyo na
ito ay pinaghahandaan na ng pag-asa. Dahil pagkatapos po ni Fabian, kung tutuloy yan, darating si Gorio. At pagkatapos si Gorio, darating si Juaning. Naku, si Juaning na naman. Di ba, naalala nyo yung mga sinaunang tao rito? Yung bagyong Juaning, malakas kaya yan, di ba, Brother Joaquin, sa panahon mo? Ang lakas niyan. Yung Juaning na yan. At ito, mistulang the return of the comeback. Itong si Juaning. So, bantayan nyo yan. And then, pagkatapos ni Juaning, sabi ng Pag-asa, ang susunod naman ay si Isang. Tagano na ito, Isang. And then, ang susunod yan, pagkatapos ni Isang, eto, mukhang malakas-lakas ito. Jacinto ang pangalan. Nasaan si Jacinto dito? Naku po, Mario Joseph, sabi nga nila. Ilayo nawa tayo ng Diyos. Dahil itong si Jacinto na ito, tatahi-tahimik ito, pero pag humataw ito, grabe. So, biro mo, Jacinto. Ang palayo yun, Yasani. And then ano ba, pagkatapos niya ay si Kiko. And then pagkatapos si Kiko, nandyan si Lani, si Mirasol. Sino itong Mirasol na ito? Yung taga-Solsol. Naku, pag dumating na bagyo yan, naku, magtago-tago na kayo. And then sino ba? Nandyan si Nando, si Opong, si Paulo. Naku, ito si Paulo pa naman. And then si Kidan, si Ramil, si Salome. Ito, nasa Canada na nga, darating pa si Tino. Pangalan, no? And then sino pa? Si Uwan. Sino pa? Si Berbena. Si Wilma. Si Yasmin. At ang pinakamalakas, maliit pa lang ito, pero humahataw na si Zoraida. Kasi si Zoraida yung pinakahuli. Alam niyo, binabasa ko ito, sabi ko, salamat sa Diyos. Walang bagyong Eugene. Dahil pag may bagyong yan, nako mga kapatid, mabait na bagyo yan. Mabait na bagyo yan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ito'y nagsasabi lang na talagang sa buhay na ito, kabahagi na ng storya ng buhay ng tao sa mundong ginagalawan ang salitang bagyo. And speaking of bagyo, life has been filled with every kind of storms. Hindi lang physical kaya na bagyo ang pinag-uusapan natin ngayong umaga. Meron ding emotional storm. Napakarami emotionally down dahil sa emotional storms na dumating sa buhay. It affects their emotion. Dahil nagkaroon ng breakup, nagkaroon ng family problem, nagkaroon ng marami pang mga, at least it affects the emotion. Sino rito ang mga emotional being na kaharap ko ngayon? Meron pa ba kayong emosyon o kayo'y manhid na? Oo, di ba? Pag nagkaroon ng problema sa pamilya, nag-away ang mga anak, ang epekto niyan, emotional eh. Pag nagkaroon ng problema sa pamilya, nag-away ang mag-asawa, humantong sa paghihiwalay, humantong mga kapatid sa pagbabalot, emotionally, affected ka kaya? Ang lahat ay magsabing amen. So, pag bumagsak ang trabaho, nawala ng trabaho, tinanggal sa kumpanya, gumuho ang negosyo, it affects you emotionally. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ko ito. No. Maaring sa harap, maaring sa outward lang dahil ayaw mo ngang maturingan na mahinang loob mo. Talagang tinitigasan mo yung mukha mo para hindi tutuloy yung luha o hindi maaninag ang kalungkutan sa pagkatao mo. Pero pag nag-iisa ka na, malayo na ang tingin mo, wala ka namang tinatanaw. Malayo na ang tingin mo at minsan mulat yung mata mo pero wala kang naaninag at hindi mo na mamalayan yung luha mo'y tumutulo na at pumapatak na. Because storms will affect you. It affects us all emotionally. At pag hindi mo nabantayan yung emotion mo, tatakbo yan dito sa utak. It will affect you mentally.
Diba sinasabi kong madalas at palagi kong sasabihin ito, baka makalimutan ninyo, na okay lang, sabihin mo sa katabi mo, okay lang, na paminsan-minsan, nasisiraan tayo ng loob. Emotionally yun eh. Masiraan ka ng loob. Dahil bakit? Sira ang paligid eh. Walang trabaho, matumalang negosyo, may problema sa pamilya, may problema sa anak, may problema sa asawa. Lahat may problema pag tinignan mo. Bawat anggulo ng buhay. So it affects you emotionally. Nasisiraan ka ng loob. Pero sinasabi kong madalas ito, okay lang yun, kapatid. Normal lang yun, na masiraan ka ng loob, na minsan yung expectation mo, hindi nangyari at hindi natupad, nasisiraan ka ng loob. Yung promises ng anak mo, yung promises ng asawa mo, hindi nangyari, nasisiraan ka ng loob. Pero huwag ka lang masiraan ng isip, please. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang masiraan ng isip. Mas mahal yun. Mas magastos. Pag nasiraan ka ng isip. Kaya marami sa balita, punong-puno ang social media, hanggang Facebook, hanggang Twitter, hanggang Messenger. Lumalabas, may mga tao, hindi nila nabantayan. Nasiraan sila ng loob, umakyat sa utak, nasiraan ang utak. Nawala ang kabaitan, nawala ang katinuan. So it affects us emotionally, mentally, and then siyempre physically. Kakaramdam ka. Sabi nga nila ngayon, ang napakaraming sakit at kirot na nararamdaman ng henerasyong ito, hindi lang naman dahil sa pagkain. Hindi naman dahil lang sa mga bagay na nasa paligid, but alam niyo, sabi nga nila sa pag-aaral, dala ng stress. Sabi nga ng doktor, nako, pastor, stress-related yan. Pag tinignan yung laboratory mo, wala ka naman dapat ikaba. Wala ka naman dapat ipag-alala. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? At sasabihin mo, Dok, bakit ganito? Nahihilo-hilo ako. Bakit ganito? Wala akong panlasa sa pagkain. Bakit ganito? Nangihina ako at nanlalambot at marami pa. Ayun na nga, pag inusisa ka ng maayos, stress-related. Ganun ba yun? So, it affects you physically. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya nga, mabuti pa noon ang payo ng ating mga ninuno. Agas ka nung tisakit, tiyan, agas na mangan. Diba may mga ganung ano noon, mga bersikulo, mga ninuno natin. Ikain mo lang. Kaya pag may problema ka, mag-treat ka na lang. Sino rito yung gusto mag-treat mamaya? Hallelujah. Dahil may problema. So na ito, it affects us physically and hindi lang physical ang matindi, spiritually. Sabihin natin lahat, spiritually. So again, katulad na pinag-uusapan natin, ang bagyo dumarating. Kaya nga yung iba, it affects them spiritually, hindi nila nabantayan. Sinisisi ang simbahan dahil sa bagyo ng buhay na dumating. Wala namang kilalaman ng simbahan. Ang mensaheng naririnig tuwing araw ng linggo, napaka-positibo. Nagbibigay ng kalakasan sa mga nangihina. Nagbibigay ng pag-asa sa mga nangwawala ng pag-asa. Pero bakit dinadamay ang simbahan spiritually? Bakit ang turo na simbahan kasi? Anong kinalaman ng simbahan sa problema mo? Anong kinalaman ng simbahan sa gusot ng pamilya mo? Anong kinalaman ng simbahan ang problema niyo mag-asawa? Anong kinalaman, mga kapatid, ng simbahan sa problema ng iyong anak? Wala pong kinalaman. Especially kung alam mong wala kang naging participation. Na obviously, sabihin natin lahat, obviously. Maliban na lang kung galing talaga sa simbahan ang problema. Ang lahat ay magsabing amen. Pero kung napakaklaro naman, kaya nga, etong malungkot eh. Bakit ganyan kayo katahimik? Parang giniginawa yata kayo. Kailangan nyo ng kumot? So ito, kaya tahimik kayo dahil sinasabi nyo, Pastor, wala yan dito sa Baguio Church. Yan ang gusto ko dito sa Baguio Church, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon.
Kaya, yung mga nasa online dyan, mag-apply na kayo. Hallelujah. Na magkaroon din ng ganong unawa. Ang lahat ay magsabing amen. Na, huwag namang gawing sangkalan. Huwag namang gawing dahilan ang simbahan sa lahat ng bagyo na dumarating sa buhay natin. Bantayan natin yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dapat nga magpasalamat tayo na may simbahan eh. Nagpapasalamat ba kayo na may simbahan? Na sinasambahan natin no madalas? Kaya pag nangaral si Pastor Juric, nangaral ang inyong pastor dito, at may bagay na nabanggit at may bagay na sinabi, wag naman masyadong palawakin na si pastor, wala nang nakita, ako yata yon. Ako yata yung sinasabihan, ako yata yung pinapangaral. Kapatid, sabi ko nga, di ba, wag naman gano'n. Sa dinami-dami natin dito, ikaw lang pangangaralan ko, napaka-special mo kung gano'n. Sobrang pagiging special child mo, kapatid. Palakpak sa Panginoon. At kung sakali mang dumaan ako at nabanggit o maaring yung sinasabi ng mga ngaral dito ay umaayon sa sitwasyon mo, wag mong personalin yan. Huwag kang mag-conclude, kapatid, na ikaw ang pinapangaralan lang. Huwag kang mag-conclude na ikaw ang tinuturuan lang. Tayong lahat pinapaalalahanan. Kaya nga kahit hindi nga feeling mo na papanahon ka ako ngayong mensahe, dapat yung attitude mo ay receive the word. Attitude. Hallelujah. Dahil kahit hindi eksakto o kahit sabihin mo hindi umaayon sa sitwasyon mo ang mensahe, tanggapin mo lang kako nga dahil bukas makalawa, kakailanganin mo ang mensaheng ito at babalikan mo at ito ang magdadala ng kalakasan mo espiritual sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Diba maganda sana? Maganda sana na nasa mundo tayo at buhay na wala nang lahat ng ganito. Sinong nag-wish? Na wish ko lang na sana wala nang bagyo. Dahil totoo yan, wish ko yan eh. Wish natin kaya. Makakilos ka ng normal, makakalakad ka ng maayos, makakabiyahe ka ng walang pag-aalala. Kako nga, nung Miyerkules, nung Webes, hindi lang pala akong tulog, pati mga kamag-anakan ko o yung kasambahay ko, yung mga anak, nag-uusap pala yung mga magkakapatid. Dahil alam nila na nakaplano kami na lalarga patungong Tadyan hanggang Mangkayan. Kasagsagan ng bagyo yun. 2:00 ng umaga, wala nang humpay ang NDRRMC. Di ba? Sa cellphone. So, nagwa-warning. Kako, pinapatay ko yung warning. Kako, gigising ako mamaya. Walang katapusan. Tapos yung nag-uusap na pala yung mga magkakapatid. Kausapin niyo si Mami. Napigilan si Daddy. Alam niyo, may ano lang, may panahon na kaya tayong pigilan. Pero pagka ayaw nating papigil, talagang walang makakapigil. Tumatawag na si Abalayan Tigno, sabi niya, Pastor, mapantay lahat, ano plano? Ako ang pinagpaplano eh. Naku, kako, nakasalalay sa akin, kako ang ano. Dahil sana, kung sinabi niya, Pastor, tuloy tayo. Di ako, sumusunod naman eh. Tapos sabi niya, nakahanda na si Sister Remy, susuong sa bagyo. Sanay naman ito sa bagyo ng buhay. Hallelujah. And then yung ilang pa mga katatayan dyan, si Brother Marlon nag-aantabay ng tawag. Maaring katakot-takot na dasal ni Rebecca sa sinong ginoong ano. Pero sabi ko, sige lang, tignan natin. Pero nung ramdam namin na talagang matindi si Emong talaga mga kapatid. Sige kako. Hindi tayo tuloy, pero tuloy tayo sa Mangkayan. Hindi tayo tuloy sa Tadyan dahil baka ang alanganin ng kalsada. Hindi natin alam. And then, kako, sige, 7:00, tatawag ulit ako. 8:00, tuloy pa rin tayo tungong Mangkayan. Wala pa rin hinto si Emong, mga kapatid. Kaya sabi ko, itong si Emong, sinira niyang napakagagandang plano natin. Tuloy ang kabayaran, baboy, mga kapatid. Araw-araw na may umiiyak. Hallelujah.
Palakpakan nga natin ang Panginoon. How I wish! Di ba? Wish ko lang. Sabi nga natin eh. Pero hanggat nandito sa mundong ito, yung sinasabi natin, ang ganda sana kung may, yung sinasabi nga nilang utopian state. Ano yung utopian state? Ito yung ideal, perfect state na buhay. Na wala nang unos, wala nang bagyo, wala nang sakuna, wala na lahat ang bagay na ito. Meron ba ganyan, Pastor, dito sa mundong ating ginagalawan? Na masasabi nating perpekto na ang paligid, perpekto na ang takbo ng buhay, perpekto na ang panahon, perpekto na ang trabaho, perpekto na ang pamilya. Wala ang panahong yan, ang sitwasyon yan sa mga naghahangad, sorry na lang, walang ganyang lugar at sitwasyon dito sa mundong ating ginagalawan. Di ba ang ganda sana kung may ganyang lugar na wala nang sakit doon, wala nang karamdaman, wala nang hypertensions, wala nang diabetes, wala nang heart failures, wala nang kidney problem, wala nang rheumatism, wala nang arthritism, lahat pa ng theism na yan, wala na. Pero wala eh. Walang ganun eh. Ano? Ang lahat ay magsabing amen. Nasa lugar tayo na dito umiidad tayo. Kahit ayaw ng ating tanggapin. Pag sinabing, tumatanda ka na, ay, Jesus name. Kang ganyan. Umiidad lang. O di ganun na rin. Ibang version nga lang. Ano pa? Dahil dito sa mundong ito, mga kapatid, pag pumasok ka sa daigdig na ginagalawan natin, sabi nga ni Pastor Rumpad noon, wala nang paghinto ang takbo ng kalendaryo. Wala nang hinto ang pagtakbo ng orasan mo. At habang ito'y tumatakbo, nadaragdagan ang edad mo, nadaragdagan ang kirot, nadaragdagan ang sakit, nadaragdagan ang problema, nadaragdagan ang lahat ng mga unos ng buhay na dumarating. Kaya nga, ang ganda sana kung wala nang tumatanda sa atin dito, di ba? Pwede ba tayo mag-pray ngayon? Lord, wala nang tatandang miyembro ng Calvary Tabernacle. At ang magiging edad na lang nila ay 50. Wala nang iedad. Gusto nyo ba yon? Hanggang 50 na lang kayo? Liwanagin ko yan, ha? Hanggang 50 na lang edad nyo na kahit 70 anyos na kayo, 50 pa rin pag nagsalamin ka. Wow. Sino ito? Kung ko naman niya. Pero alaminin natin, sabihin natin lahat, aminin ang pagtanda at pag-edad ay kakambal sa buhay na ito. Kaya nga, may awit nga, nakakatuwa raw ang mga bata eh. Nakakalungkot ang tumanda. Kaya sa mga matatanda, nakikiramay ako sa kalungkutan. And then, hindi lang yan, mga kapatid. Sa buhay na ito, hindi nawawala ang iba't ibang kwento ng buhay. Iba't ibang sitwasyon. Dahil mundo ito eh, daigdig ito. Kakambal na ang lahat ng ito. Ang lahat ay magsabing amen. Kasama na rin ang bagyo na pinag-uusapan natin. Do you know that literal storms such as hurricanes, typhoon, tornadoes, twister, cyclone, even lightnings, sabi sa pag-aaral, are important to maintain the balance of the earth ecosystem. Kailangan pala. Sabihin natin lahat, kailangan pala. Kaya itong bagyo na ayaw-ayaw natin at talagang nire-rebuke natin na madalas pag narinig na natin na parating. Kapatid, nakakatulong din pala ito sa environment ng mundo. Sa ating ecosystem para maging balanse ang mundo na ating ginagalawan. It makes this world's balance. Sabihin natin lahat, balance. Itong nagbabalanse pala sa mundo. Kaya bilang mga anak ng Diyos na nakikinig ngayon, yes, punong-puno tayo ng pananampalataya. Tayo'y punong-puno ng dalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Pero kapatid, yung hangarin mong sana wala ng bagyong darating sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, hindi pwedeng mangyari yan. Eto, bantayan nyo kung paano na ang bagyo'y dumarating na hindi naman natin tinatawag.
na darating, pero dumarating. Ganun din ang bagyo ng buhay. Kahit hindi mo dinalangin, to the point nga na kahit sawayin mo minsan, dumarating pa rin. Dahil ito'y kaparaanan ng Diyos para balansehin ka. Kailan darating yan, Pastor? Pag na-off balance ka na, kadalasan dumarating ang bagyo. Pag nawawala ka na sa tamang direksyon ng buhay, dumarating ang bagyo. Pag nag-iisip ka na ng higit pa sa sarili mo at sa ninanais ng Diyos sa buhay mo, dumarating ang bagyo. And it makes you, it helps you to what? To balance you. Para balansehin ka. Para at the end of the day, ay sasabihin mong, God, Diyos ka pa rin. Panginoon, marunong ka talaga. Palakpak sa Panginoon. Okay, sige. So, at itong isang magandang bagay na kahit ang bagyo'y dumarating, like as I said, they don't last forever. Palakpak sa Panginoon. Storms don't last forever. Yes, they come without any prior warning. Pero ang isang magandang balita, hindi ito pangmatagalan o panghabang buhay. Maaring it takes time bago ito lalabas ng ating area of responsibility. Katulad na lang si Ebong na dumaan, mga kapatid, sa gitna pa ng Luzon. Ang dami naman pwedeng daanan sa Visayas at Mindanao, bakit sa Luzon pa? Mga taga Luzon, diba minsan gano'n? Pero yung mga taga Visayas naman, ay wag ganyan, wag nyo ipasa sa amin ng bagyo. Mga taga Mindanao, lalo na. So, alam nyo, minsan gano'n tayo, diba? Lord, sana sa kapitbahay ko na lang itong problemang ito. Sana, doon na lang sa hindi nagbabayad ng utang, itong problemang ito na dumating. Yung mga ganun ba? Hello? Sana, Panginoon, yung mga tao na lang na hindi nagsisimba, sila na lang bagyuin mo. Pero hindi. Hindi mo pwedeng ituro at diktahan ang bagyo kung saan siya tutungo at ang kanyang magiging direksyon. Ang lahat ay magsabing amen. So again, dumarating ito. Pero ang magandang balita, they don't last forever. Palakpak sa Panginoon. Now, ang tanong, Pastor, ito. Ang bagyo ba'y dumarating dahil ito'y nagsasabi at nagpapahayag na wala ako sa kalooban ng Panginoon? Diba? Tayo mga anak ng Diyos, madalas nagtatanong kaya, bakit kaya nagkaroon sila ng problema? Bakit nagkaroon siya ng ganung sakit? Bakit namatayan sila? O bakit siya namatay? Bakit siya nagkasakit? Bakit nagkaroon siya ng problema? Sabihin natin lahat. Diba pag parang nakasakay ka sa kabayo eh. So pag gano'n ang iisipan mo, na sinasabi, there's something. Ang sagot ko dyan, kalma ka, kapatid. Huwag kang advance mag-isip. Huwag kang mag-jump into conclusion. Dahil kung paano na ang bagyo, dumarating at nararamdaman ng lahat, mayaman, mahirap, may aral o wala, matanda o bata, kasama na rin mananampalataya o hindi mananampalataya. Ang lahat ay magsabing amen. Di po ba nang sabi nga, ng banal na kasulatan, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He makes the sun to rise on both the good and the bad. Yan ang sabi ng banal na kasulatan kaya. Ang Diyos na ito na gumawa ng araw, ito'y pinapasikat niya sa mga mabubuti at sa mga masasama. Ang araw lang ba'y sumisikat sa mga anak ng Diyos na katulad natin? Halimbawa ngayon, nakatutok lang ba yung araw dito sa atin? Kung dito sa buong Baguio, tayo lang yung mga naturingang anak ng Diyos?
At yung mga nasa labas ng simbahan ito, sila yung hindi anak ng Diyos. So dito lang ba nakatutok yung liwanag at pag tumingin ka sa paligiran ay madilim? Itingin yung mata nyo. Maliwanag ang kapaligiran. Kahit may mga tao dyan na wala sa loob ng simbahan, totoo ang salita ng Diyos, sumisikat ang araw sa mga masasama't mabubuti. At hindi lang yan, sinalita rin ng Panginoon na even the rains, He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Ang ulan din bumabagsak sa mga gumagawa ng tama at sa mga hindi gumagawa ng tama. At kahit nga yung mga taong may tama alam niyo yan? May tama. Bumabagsak pa rin ang ulan sa kanila. So, ang ibig sabihin nito, ang unos, ang bagyo, mistulang, hindi po nagre-respeto ng katauhan o kalagayan ng tao. Na ito'y madalas na sinasabi natin, it is a no respecter of person. Ang lahat ay magsabing amen. So ilagay mo ito sa isipan mo, okay? Na pag ang unos ay dumating, etong totoo, sometimes storms comes when you are running from the will of God. First and foremost. Pag tumatakbo ka sa kalooban ng Diyos, at lalo na pag wala ka sa kalooban ng Diyos, sigurado, may bagyo, may ulan na darating. Yung storya na lang ni Jonah. Si Jonah sa banal na kasulatan, alam niya na tinawag siya ng Panginoon. At meron siyang napaka-specific na misyon na ito'y dapat niyang gampanan. Pero alam natin ang storya. Siya po ay nag-iba ng kanyang direksyon instead na patungo sa Nineveh. Sabi nga ng mga Nineveh. Saan siya patungo? Patungo siya ng Joppa. Tama ba ako? Sa mga Bible school students. So, nagbago siya ng direksyon. Na ang kanyang palagay, matatakbuhan niya ang kalooban ng Diyos. Pwede ko bang sabihin sa inyo na hindi mo pwedeng takbuhan ang kalooban ng Diyos? Pwede ko bang sabihin sa inyo ngayong umaga na hindi ka pwedeng mamuhay labas sa kalooban ng Diyos? Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Palakpak sa Panginoon. So ang akala ni Jonah, mga kapatid, ay nakatakas. At bistulang siguro sa panahon na yan, wala pang GPS siguro. Sabi niya, wala pa namang GPS sa langit kaya hindi naman madedetect ng Panginoon kung nasaan ako ngayon. Kung saan patungo itong bangka, itong barko na sinakyan ko. At hindi lang yan, sa dinami-dami namin na nakakasakay dito, siguro naman hindi ako makikilala ng tao at kung sino, kung merong investigador dito, kung merong detective dito para magsabi na bakit nandito ka at hindi ka doon patungo. So alam natin ang kwento. Sa kalagitnaan ng dagat na binabaybay ng barko na yan na sinakyan ni Jonah, biglang dumating ang malakas na unos. Na sa lakas ng unos na ito, ang lahat ng mga taong naroon nabahala. At yes, ang ginawa nila lahat na ng gamit na pwedeng magpagaang sa barko na sinasakyan nila ay kanilang tinanggal. Pero ganun pa rin ang matinding unos. At sabi nga ng mga manlalayag o nandoon na siyang kapitan ng barko, sila mismo nagtataka, kakaiba itong bagyong ito. Kakaiba talaga, sabi nila, dahil alam nyo, ang dagat ay likas na may alon. Ang lalim Saan ka ba naman nakakita ng dagat na walang alon? So normal ang pag-aalon sa gitna at lalo na sa karagatan. At likas din sa dagat na may mga pagkakataon, humahampas ang malalakas na hangin. At ang mga ekspertong manlalakbay sa karagatan, alam na nila yan, napaghahandaan nila yan. Alam nila kung paano ito maiwasan, o kung hindi man alam nila kung paano ito susungin na hindi magiging mapanganib ang kanilang paglalakbay. Pero sa pagkakataon na yun, nagtataka sila, bakit kakaibang bagyong ito? Dahil para sa inyong kaalaman, dinisign ng Diyos ang bagyo na ito para kay Jonah.
Alam niyo ba na ang Diyos hanggang ngayon ay nagdidisenyo ng iba't ibang mukha ng bagyo na ito ay para lang sa iyo? Maaring hindi mo kapangalan, hindi bagyong Andres, hindi bagyong Joaquin, pero dinisenyo talaga ng Diyos para sa iyo. Kaya sa istorya dito, habang si Jonah, Brother John, ay nandun, nagpapahingalay. Dahil etong magandang balita sa kwentong ito Nung dumating ang bagyo na ito, sa gitna ng laot, sa barkong ito na sinasakyan ni Jonah, nagambala na, nabahala na, natakot ng lahat ng mga nandoon sa loob ng barko, maliban kay Jonah. Basahin yung Biblia. Dahil bakit? Alam ni Jonah na ang bagyo na ito ay itinalaga ng Diyos para sa kanya. Palakpak sa Panginoon. So again, alam natin ang naging dulo na ng istorya. Nagbago ng direksyon si Jonah dahil nagkaroon siya ng panata sa Panginoon. Kaya nung nagtatanong na at nagkaroon ng kaya ng parang ng toss coin. Nagkaroon dahil yung mga tao doon hindi naman mga believer katulad ni Jonah So nung lumabas na si Jonah talaga ang may kagagawan, alam nyo, nag-volunteer si Jonah, di ba? Na ako na lang ihagis nyo. Para kumalma na ang karagatan, humupa na ang unos. Ako ang dahilan ng unos na ito. So mga kapatid, madalang ang katauhan ni Jonah sa panahong ito. Kasi pag may problema, kung sino-sinong sinisisi natin Madalang ang tao na umaamin na ako ang problema. Madalang ang tao ngayon na umaamin na siya ang dahilan ng problema. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil kung meron pa tayong sisisihin, ituturo natin kung sino yung pwede nating maituro. Pero kapatid, sabi nga natin, maging umamin ka o sabihin na lang, magpakatotoo ka na lang. Dahil may mga sitwasyon sa buhay nito na ikaw mismo, alam mo sa sarili mo. Ikaw mismo katulad ni Joel, alam mo, unawang-unawa mo na dumating yan dahil ikaw ay lumihis sa kalooban ng Diyos at wala ka sa kalooban ng Diyos. At ang tanging solusyon ay bumalik ka muli sa presensya ng Panginoon at sabihin mong, Lord, patawarin mo ako. Ako ang dahilan ng unos na ito. Akong dahilan ng bagyo na ito, Panginoon, mahabag ka sa akin. So alam natin ang naging storya ni Jonah. Ginawa niya ito sa loob ng napakalaking isda. At nangako siya sa Panginoon. Nang sabi niya, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, please, babalik na po ako sa kalooban mo. Susunod na ako sa boses mo. At alam niyo, ang Diyos hanggang ngayon, tumatanggap naman sa ganung hamon Ang lahat ay magsabing amen. Pag hinamon mo ang Diyos, hindi katulad ni Baste. Nalilipad ng Singapore yan. Ang lahat ay magsabing amen. O di nagising yung dugo nyo, mukhang sumusubaybay yata kayo. Hello! Pag hinamon mo ang Diyos, paghahandaan ka talaga. Parang si Tore, mga kapatid, na kahit sa kalagitnaan ng ulan, nagja-jogging. O bakit tayo napunta doon? Dahil ang ibig mong sabihin nito pag hinamon mo ang Diyos, sasabihin mo, Lord, bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Panginoon, pagalingin mo lang yung sakit kong ito. Panginoon, bigyan mo lang ako ng magandang trabaho. Panginoon, baguhin mo lang yung anak ko. Kung ano-ano pang mga hamon natin sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, pag ginawa mo ito, itong gagawin ko. Magpapakatotoo na ako. Maglilingkod na ako ng tapat. Ibibigay ko na yung tamang pagbibigay sa gawain mo. Magiging tapat na ako sa pagdalo sa gawain, hindi na ako magdadahilan pa. Kung ano-ano pang panata kaya natin. Ang Diyos tumatanggap ng ganyang hamon. Si Jonah, nung hinamon niya ang Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Pwede na siyang mamatay sa loob ng malaking isda Pero inuluwa siya. Pati yung isda nagtaka Pati yung malaking isda. Wala sa Biblia yan, pero basahin nyo, in between. Biro mo yan, ang tagal na nanalangin yung isda.
na siya ay pagpalain din. At biglang may nahulog mula kung saan. At preskong-presko pa. At nung inuunti-unti niya nang idadigest sa kaloob-looban niya, bigla siyang nasinok. Hindi napigilan ng isla yung sinok niya. Nailuwa niya si Jonah sa dalampasigan. Wow, what a story. Oh, mga Bible teacher, mga Sunday school teacher. Naku, kung ganyan kayo magkwento sa mga bata, hindi na malaramdaman, alas 12 na. Dahil mga bata, alam nyo bang nasinok yung isda? At nung nasinok yung isda, nailuwa si Jonah. So alam natin ang kwento, mga kapatid eh. Tinanggap ng Diyos yung hamon ni Jonah. Dahil, amen, sa vow niya na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya makinig ka, minsan, kako nga, ang bagyo'y dumarating dahil wala ka sa tamang hulog. Alam yung tamang hulog? Nandiyan ba si Brother Bob? Pag-pray natin na matapos na ito bago bumalik si Kristo. Pero bago magtapos ang buwan na ito, tatapusin talaga natin ito. Okay? Di ba? Kahapon dyan, naguhulog-hulog kaya sila dyan. Tinitignan ko eh. Kako Bob, tama ba yan? Nasa hulog ba yan? Nasa taas si Anghel. Buti na lang may Anghel. Sabi ko, Anghel, wag yang mata-mata ha. Nandiyan pa si Anghel. Yung Anghel de la Guardia natin. Nandyan, magparamdaman si Angel. Ayun oh! Ay, biro mo, sasakay na lang ng barko yan, pero nandito pa mga kapatid. So, nandun siya sa taas. Siguraduhin yung nasa tamang hulog yan. Dahil pag wala sa hulog yan, mahuhulog kayo dyan. So, ang ibig sabihin, minsan ganun eh. Ang Panginoon, nagpapadala minsan ng unos dahil nakikita niya, hindi balanse ang paglakad mo. Wala ka sa kanyang kalooban. Kaya ito, dapat instead na maging negatibo ang turing natin sa problema, sa pagsubok, sa karamdaman, sa kawalan, at maging sa literal na bagyo, sabihin na lang natin na dumarating sa buhay natin, tanggapin mo ito, hallelujah, nakaparaanan ng Diyos. Praise God, dahil ito ay kalabit ng Panginoon, paalala ng Panginoon, ginigising lang tayo ng Diyos, pinapaalalahanan lang tayo na bumalik muli sa Kanyang kalooban, bumalik muli sa Kanyang presensya, hallelujah, at magtiwala sa Kanya. Dahil ang bagyo na yan, hindi po yan panghabang buhay. It will not last forever. Palakpak sa Panginoon. Basta siguraduhin mo lang na yung pangako mo, gagawin mo bukas makalawa. Ang dami na kayang panata dito. Kung isusulat siguro dito sa tarpaulin na ito na nasa likod, kukulang ito. At ikaw mismo, alam mo yung mga pangako mo sa Panginoon. Huwag sana tayo maging mga politiko na ang daming pangako pagdating ng nalalapit na eleksyon at pagdating ng eleksyon. At pagkatapos na ng eleksyon, nakalimutan ng lahat ng mga pangako. Huwag sana. Sabi mo sa katabi mo, ano yung pangako mo? Ginawa mo ba? Dahil pag hindi mo ginawa yung pangako mo, kapatid, huwag kang magtataka. Bukas makalawa, si Emong babalik. Di ba si Juaning bumalik? Naka-line up yung pangalan. Juaning! O kaya naman si Undoy babalik. Tindi kayo ni Undoy na yan. At hindi lang yan, yung bagyong dumating bago pagkatapos si Undoy, alam nyo, si Pepeng. Yun yung bagyo na nag-U-turn. Saan ka ba naman nakakita ng bagyo? Palabas na lang, may nakalimutan pa. Bumalik! Palakpak sa Panginoon. So, storms comes when we are running from the will of God. But not just that. Take notice of this, that storms also comes when we are right in the middle of God's will. Ito ngayon ang napaka-tensyonadong sitwasyon dito sa ating teksto na nabasa. Okay lang sana tanggap natin na nung dumating ang malakas na unos sa gitna ng laot at sumubok ito sa sinasakyan na bangka o daong o barko ng mga alagad, okay lang sana. Kung wala sila sa kalooban ng Diyos, mga kapatid problema, nasa kalooban sila ng Diyos kaya. At hindi lang nasa kalooban ng Diyos, kasama nila ang Diyos.
Nandun kaya si Kristo? Kasama nila sa loob ng daong si Jesus. Dumating ang malakas na unos. Nabasa na natin yan sa ating mga, amen, talata ngayon na binasa sa mga salita ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, nung dumating ito, ganun din ang naging storya. Pinasok ng takot, pinasok ng pangamba ang mga alagad. Hindi nila sukat akalain na sa gitna, amen, ng sitwasyong kanilang kinaroroonan, ay sasagupain sila ng malakas na bagyo. So ito'y sinasabi ko, nasa kalooban ka o wala ka sa kalooban ng Diyos, ang bagyo'y darating. Kaya huwag tayong maging judgmental kaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging judgmental. Huwag kang mag-jump into conclusion. Na ang nakakaranas lang ng pagsubok, problema, kawalan, karamdaman, unos ng buhay, literal o pisikal, ay yung mga taong wala sa kalooban ng Diyos. Hindi lang yung mga tao na ito ay para sa mga gumagawa lang ng masama. Kahit ikaw ay gumagawa ng tama. At ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, katulad sa mga alagad. At hindi lang yan, kasama pa nilang Panginoon eh. At si Jesus mismo ang nagturo na sumakay sila sa barko. Sila. O ang Panginoon sabi, let's go on to the other side of the lake. Sumakay kayo. Ang Panginoon pa nga nagpasakay eh. Kaya yun yung pinanghahawakan ko kaya nung Huwebes. Kung hindi tumawag si Abalayan, gising na ako. 2:00 pa lang eh. 3:00 yung usapan namin. Maghihintay na talaga ako sa garahe. Dahil, ito yung basihan eh, si Kristo nga nagsabi, let's go. Pero hindi naman tayo si Kristo. Hello? Ang lahat ay magsabing amen. Pero ang unahawa natin doon, nasa kalooban kaya ng Panginoon yan. Di ba? Sa palagay nyo ba, hindi kalooban ng Diyos na makiramay tayo doon sa mga namatayan natin doon? Kalooban ng Diyos. Pero may mga panahon na dapat, pagganahin din naman natin, sabi nga nila, yung unawa at kaisipan natin. Sabi ko, kung mag-isa ko lang o 2 lang kami, baka susuungin namin ito ni Abalayan. Pero kasama namin si Sister Remy, malulungkot si Brother Demi. Kasama namin si Brother Marlon, malulungkot si Sister Rebecca. Ang daming malulungkot. Bakit kayo, Pastor? Wag nyo nang tanungin kung malulungkot sila sa amin. Ang lahat ay magsabing amen. So, alam nyo mga kapatid, storms comes even when we are in the middle of God's will. Katulad ng mga disciples na ito, they are in the middle of God's will, not just that Jesus was with them. Kaya itong payo ko sa ating lahat, when storms comes, it's not just your neighbor or somebody, o not even somebody or your neighbor to judge you why you are suffering the storm. Pag dumating ang bagyo, dumating ang anumang unos o sitwasyon ng buhay, mga kapatid, wag ang mga kapitbahay o kahit kaibigan, wag po kayong maghusga o humusga. Nasasabihin natin, nasa kalooban kaya sila ng Diyos? O baka sila wala sa kalooban ng Diyos dahil ang bagyo'y dumarating. Amen. Kahit tayo'y nasa kalooban o wala sa kalooban ng Diyos. Ang kagandahan, sabihin natin lahat kagandahan, pag tayo'y nasa kalooban ng Diyos at dumating ang bagyo ng buhay, amen, relax ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. Amen, hallelujah. Yes, Jesus is with us. Hallelujah. God is with us. He is the Emmanuel, mga kapatid. God is with us. Di ba may awit ang mga bata? Amen. You can smile even in the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Hallelujah. I can smile. Yes, ang ibig sabihin niyan, you can relax, mga kapatid. Amen. If you are in the middle of the storm, knowing na nakasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Na naglalakbay sa buhay na ito. Hallelujah. At ang magandang balita, this will not last forever, kapatid. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Sabihin natin lahat ng amen. So napakaliwanag na walang exempted sa atin, walang immune sa atin dito. Biro mo, pati pastor namamatay. Pati pastor na stroke.
Pati asawa ng pastor na stroke, namatay. Ha? Kung ako lang tatanungin ni Lord sana bigyan kami ng exemption O ba't ganyan ang tingin niyo sa amin? Ayaw niyo yan? Nasasabi ni Lord, from now on, exempted ang mga pastor sa stroke, sa atake, sa lahat ng uri ng sakit, hanggang sa kamatayan. Pati asawa ng pastor. Sige, nakiusap ang asawa ng pastor. Isama na. Buti na lang nakiusap din. O yung mga anak, sige mga anak, kasama na rin kayo. Ha? Ano sa tingin nyo? Lahat ng kaharap ko ngayon magpapastor na. Pero hindi. Ang bigat nga sa loob, di ba? Bigat talaga. Sabi ko, Lord, bakit? Kaya sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Na pag, sa isi, ayaw kong lumabas sa bibig ko Dahil alam ko, pag lumabas sa bibig ko, iba yun. Kaya pag lumabas na sa bibig ko yung nasa isip ko, magbantay ka na. So sa isip ko, Lord, patawarin mo ako. Dami kong tanong. Kung kailan pa ako, Lord? 25 years kaya na si Edgar nagpastor sa Bangged. Siya yung pinakamatagal. Siya. Nag-pioneer dyan si Pastor Romeo Carayugan, ewan ko kung ilang taon lang. Sumunod si Pastor Erna. Pinadala namin doon nung nagpunta na ng Maynila si Pastor Carayugan. Nagkasakit si Erna. Karoon ng tuberculosis. So, pahinga ka muna. May pumasok pa na isang mangangaral, hindi ko na alam kung sino yan. Then, pagkatapos nun pang-apat, kung nagkakamali, si Pastor Edgar. Kako, nung wala na, na-monitor ko, wala nang manggagawa doon. Nandito si Edgar noon. 2020, 2021 yun. Halika, Edgar. Saan tayo, Pastor? Huwag ka na magtanong. Dahil ang training ko sa mga worker dito, pag sinama ko kayo, huwag na kayong magtanong. Kayo mga estudyante kahapon, ikaw, sama ka sa akin. Saan? Huwag ka magtanong, kako. Sumama ka lang. So doon, dinala ko si Edgar. Year 2000 yan. Between 2000 2001. Magmula nung dinala ko siya doon, binatang-binata pa siya. Hanggang kamatayan niya, preskong binata pa rin. Biro niyo yan. Tinding sakripisyo kaya. And then nung dinala ko doon, ganun talaga siya Kaya sabi ko nga sa mga kamag-anak niya nung sinasabi, Pastor, hamang agsasao. Ay, kaslahan nyo nga amoy sunak. Uray di, napigsapay, mabilbilang lat sa una da ito di naudikit, dahil lang timbaga, thank you ko na nalagit. Anangin lawlawagin, dahil thank you na So yun, 25 years. And then, taon-taon na lang yung ginawa ng Diyos pag dumadalaw ako doon, kako, Edgar. Simulan mo nang na mag-scout kako ng maliit na patatayuan natin dito ng bahay-sambahan. So, and then habang yan ay pinagpe-pray mo at nag-scout ka, magsimula ka na rin na mag-ipon. I-ano mo to sa mga kapatiran. Iparating mo sa kanila. So yun mga kapatid, ilang beses yun, taon ang dumaan. Naunahan na nga siya ng mga nauna na nahuli pa sa kanya Naka-line up nga siya na tatayuan natin ang simbahan bago ang Dagilian Pero naunahan siya ni Pastor Marlon, mabilis talaga. Natayuan siya ng simbahan. So ito na nung dumating, 25 years after. Masaya-masaya yung katauhan ni Pastor Edgar talaga. Nakita namin, mga elders pumunta doon, di ba? Mga elders. Biro nga ni Sister Mercy. Sister Mercy yata nagsabi, Pastor Edgar, at da balay mo, da simbaan pa yan at da solar mo,
asawa lang yung tiyawan. Agasawa ka, unada. Sino ti mangsibog ka dagito yung mas masitas dito, kung mister, na, agasawa ka, ang tapnot na mangsibog. Natsumbat na? Kayak mo tagsibog, Sister Mercy. Kung kunana, tagasibog lang gayam ti alahat. Iso nga agasawa, kung kunana mo, nasirip mo ti suna uray nung agsasaw. Apay nga agasawa ka, tagasibuglaan gayam ti trabaho na. Agawan na serbina dahi tang asawa nung tagasibuglaan. Kung natin man ti amen. Kaya alam ko na yung mga miyembro doon sa banggit binibiro ko nga noon Edgar, talagang awang makita mo ito yung balasang dagiti bumakit dito yay. Ay, agin no nada, dagiti babakitan di jay. Ay, ino-istorya ka niya, bakit mamati kayo? Ay, talaga. Isudatin mo na nga nagdungaw, hindi napukaw ni Pastor Edgar. Dagito nga bakitan. Okay, sige, tuloy na nga tayo mga kapatid. Kaya baka saan pa tayo mapunta Palakpakan natin ang Panginoon. So, walang immune, walang exempted sa atin when it comes sa salitang bagyo o sa sitwasyon ng bagyo ng buhay. Dahil yan ang sabi ng Panginoon actually in John 16:33. Anong sabi ng Panginoon? In this world, you shall have what? Tribulations. Pero magandang balita ang sabi doon ni Kristo, but be of a good cheer. I have overcome the world. This tells us that storms don't last forever. Palakpak sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So alam natin ng mga alagad nagpanik, alam natin ng mga alagad pinasok ng takot, alam natin ng mga alagad nawalan na ng pananampalataya na kahit kasama nila si Jesus doon sa loob ng daong. Alam niyo yun yung malungkot Sinasabi mong Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, pag dumating ang malakas na unos at bagyo ng buhay, literal man, physical man, spiritual man, financial man na bagyo, kapatid, pinapasok pa rin tayo ng takot at pangamba. Bakit kaya? Tao pa rin Sister Remy, nung nagkasakit ito kaya, nandiyan ka ba, Sister Remy? Gumaling ka na, di ba? Nako, ang tibay niya sa pananampalataya. Pero pinasok din ng takot at pangamba yan Yung mga elder natin, Brother Bonnie, nung nagkasakit. At nadisgrasya yan. So, ang daming kwento. Hindi tayo maubusan. Mga nauna na mananampalataya at mga sumunod na mga anak ng Diyos sa atin, normal, dumarating yung takot, pangamba. Pero sa kabila ng lahat ng yan, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon. Sa gitna, mga kapatid, ng unos na ito. Dahil ang sabi ng Biblia, amen, itong magandang balita, bago nag-totally na nawala ng direksyon ng kaisipan nila, dahil, alam nyo, pwede na sana silang magtalunan doon sa daong na kanilang sinasakyan dahil wala na sila sa katinuan ng isip Yes, nangamba sila, natakot, pero salamat sa Diyos, hindi sila nawala ng pag-asa. Kailan ba dumarating ang pag-asa pag ang isipan mo'y nagsasabing, kasama mo ang Panginoon? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hallelujah. Dahil ang kaisipan, ito yung nagsasabi sa atin at itong nagdadala sa atin para balikan kaya natin ang pangako ng Diyos. Itong nagdadala sa atin para balikan natin yung mensahe nung linggo, mensahe pa nung nakarang linggo, mensahe pa nung nakarang buwan, at maging mensahe sa araw na ito, na itong nagsasabi sa atin, kapatid, yes, may unos, yes, may bagyo, yes, may pagsubok, pero hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Panginoon. Amen. Tawagin mo lang ang pansin ng Panginoon dahil siya'y darating. Amen. Siya'y sasaklolo. So, ang nakakatuwa, mga kapatid, nakalimutan nila ang Panginoon. Last resort na nila si Kristo. Nandun lang pala natutulog. At bakit natutulog si Jesus? Tulog ba talaga siya?
Yes, maaring physically, sa pagod. Pero spiritually, ang Diyos hindi natutulog kaya. Dahil si Jesus hindi lang tao, siya rin ay Diyos. Sa kanyang pagkatao, maaring ang tingin nila, tulog. Pero sa kanyang pagka-Diyos, gising na gising ang diwa ng Panginoong Hesus. Alam niya ang nangyayari. Alam niya yung takot. Alam niya yung pangamba. Alam niya yung pag-aalala ng mga alagad. Habang sinusuong nila ang malakas na unos, ang malakas na alon, ang malakas na hugpit ng hangin. Alam ng Panginoon ang reaction. Alam ng Panginoon ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi ito lingid sa kanyang kaalaman. At siguro sa Panginoon sa isipan niya, itong mga alagad ko, nandito lang ako eh. Bakit hindi ako tawagin? Hindi tawagin ang aking pansin. At yun ang ginawa ng mga alagad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ang Diyos natin, napaka-gentleman kaya. Kung gentleman ang salita na pwedeng gamitin. Do hindi siya men. Pero ang ibig sabihin, hindi po siya nangihimasok sa buhay ng kahit sino. Kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na pumasok sa sitwasyon mo. Narinig niyo yan? Hanggat hindi mo tatawagin ang pansin ng Panginoon, hindi siya makikialam sa takbo ng pamilya mo, sa takbo ng trabaho mo, sa takbo ng negosyo mo, sa takbo ng pamilya mo, at kung anumang sitwasyon na kinaharap mo. Dahil tayo tao, likas, na nagtitiwala sa ating sariling lakas. Tayo tao, likas sa atin na magtiwala sa ating sariling kakayanan. May talino, may pera, may lakas, may aral, lahat na. Tao tayo. Meron tayong K. Yung iba, maliliit ang K. Yung iba, super laki ang K. Alam niyo na yun. Kung anong kahulugan ng K na yan. Pero alam nyo, ang Diyos nandiyan lang eh. Hindi siya manghihimasok, kapatid. Kaya nga, ang turo sa atin ng Panginoon, napaka-definite, napaka-exact. Anong sabi doon ng banal na kasulatan? Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga sila? Call unto me, and I will what? Kailan sasagot ang Panginoon? Pag tumawag ka. Hanggat hindi ka tumatawag sa Panginoon, kapatid, hindi sasagot ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, yung palakpak sa Panginoon. Kaya, ginising ng mga alagad si Kristo. At nung ginising nila, sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na kami. Ano sa palagay nyo? Manhid ang Diyos? Ano sa palagay natin? Natutuwa ang Diyos pag dumaranas ka at dumadaan sa pagsubok? Ano sa unawa mo? Ang Diyos ay walang pakialam pag naghihirap ka? Kapatid, ipinakita nga ng Panginoon ang tunay niyang kalooban nung ang kanyang kaibigan na si Lazarus ay pumanaw. Doon lang naitala sa Biblia na si Jesus ay He wept. Alam niyo yung salitang wept, mas malalim sa cry. Maaring past tense yun, sabi natin, Pastor. Pero alam niyo, kung ididigap mo yung kahulugan na yun, hindi lang ordinaryong luha. Kaya, pero ramdam ng Panginoon ang pinagdaanan ni Lazarus. Kaya hindi niya napigilan ang pagtangis, hindi niya napigilan ang pagluha. Dahil ang Panginoon, alam niya, amen, ramdam niya. Kaya nga ang sabi ng Book of Hebrews, He was tempted in every point like as we are, yet without sin. Kapatid, amen, naranasan, alam ng Panginoon yung kirot ng sakit na yan. Alam ng Panginoon yung bigat ng problemang yan. Ang hinihintay lang ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya, hallelujah. Kunin mo ang Kanyang pansin. At nung ginawa ito ng mga alagad, biglang tumayo ang Panginoon sa kanyang kinaigaan. At alam natin ang naging, amen, reaction at action na ginawa ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, pumayapa ka unos, huminto ka hangin, hallelujah. Pumapayapa ka alon, peace, be still.
Yes, for storms don't last forever. Hallelujah. Hindi po panghabang buhay ang unos. Palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah. And before I end, mga kapatid, don't you know that storms do three things for us all? Ano yan? Ang una, storms educate us. Pag dumating ang bagyo, pag dumating ang unos, may pagtuturo ang Panginoon. May unawa na dumarating. And then the second thing is this: storms enlarge us. It increase our faith. Amen. It increase our dependence on God. Yes, pag dumating ang bagyo, hindi lang ito lesson, hindi lang aral, hindi lang tayo tinuturuan. Amen. Para bumalik sa unawa. Praise God, na ikaw ay tao lang, hindi ka Diyos. Kung meron kang resources, hindi pang matagalan yan. Kaya huwag kang sumandal sa kayamanan mo, huwag kang sumandal sa alam mo, huwag kang sumandal sa titulo mo, huwag kang sumandal, mga kapatid. Amen, sa mga ari-arian mo dahil pwede bukas makalawa maglaho ang lahat ng ito. And then pangalawa, it enlarges us. Pag dumating ang bagyo, amen, yung pananampalataya natin, pag positibo ang unawa mo sa bagyo na yan, it increases your faith and confidence and dependence on God. And then pangatlo, storms expose us. Pag dumating ang bagyo, it expose our weaknesses. It expose what's really inside of us, mga kapatid. Amen. Kaya pinapahintulot ng Diyos ang mga bagyo na ito para makilala mo ang tunay mong pagkatao. Maunawaan mo na pag wala ang Diyos, wala kang magagawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Come on. So don't be discouraged. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang masiraan ng isip. Yes, we will have difficulties. We will have troubles. We will have trials, hard times and problems. But the good news is this. We can go to the Master. We can go to the Lord and find peace in Him. At yan ang ginawa ng mga alagad. Yan ang ginawa ng mga alagad. And speaking of this, amen, that we can go to the Lord and find peace in Him. I remember the song ng mga Macgruders. Sino rito mga nakaalaala sa mga awitin ng mga Macgruders? Ito yung mga kapatiran natin, apostolic. They belong to this, group, mga kapatid na kinabibilangan natin. Doon sila'y kinuha na ng Panginoon sa matagal na panahon. Yung mga awit nila talagang hindi ito copy-paste, hindi ito composed lang ng ibang mga denominasyon at inawit nila. No. Ito ay sarili nilang composition. Ang dami natin mga composers, Brother John, ng mga apostolic and Pentecostal oneness. Panahon na i-activate natin yung mga talento lang yan. Hindi lang yung nangihiram tayo ng mga awitin, mga kapatid, ng mga Trinitarian groups at inaawit din natin. Do yan naman ay pwede. Pero I'm referring to this Macgruders group o Macgruders na grupo na to. Itong awit nila na you can go to the Master. Go to the Master. Sa awitin nilang yan, mga kapatid, sabi ni Macgruder, when there's no place to go, you think no one knows what you're going through. Amen. When you've done all you can, you're exhausted, my friend. Exhausted ka na. Nasubukan nyo na exhausted na kayo. Exhausted na kayo sa kakaisip. Halos di na kayo makatulog. Alam mong exhausted ka na sa kakaisip dahil hindi ka na dalawin ng antok. Na kahit nasa gitna ka ng tulog mo, bigla kang nagigising. Because of that exhaustion. Exhausted, sabi nito, when you have done all you can, you're exhausted, my friend, and there's nothing else left you can do. When life overwhelms you, or someone betrays you, you feel like nobody cares. At ang sabi nila sa awiting yan, there's still one place I know. When there's no place to go, I can go to the Master in prayer. Glory! 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 At sabi sa chorus ng awiting yan, I can go to the Master. He always listens.
He welcomes my pleas because He cares about me. He won't overlook my petition. And then sa pinakadulo ng awitin, ang sabi nila, if your life's a dead end, pag nasa dead end, mistulang nasa dead end na ang buhay mo, I can still recommend, sabi ng awiting ito, you can go to the Master in prayer. Woo! What a song, what a song, what a song. Sige, palakpak sa Panginoon. So that's what the disciple did, mga kapatid. They wake up Jesus. Amen. On the hinder part of the ship. Sabi nga ng banal na kasulatan. You know what? We can go always to the Master. Amen. He's the only one who can comfort in the midst of crisis. Who can help in the midst of hopelessness. Who can give you peace in the midst of perplexities. Who can give you solutions in the midst of problems. He can give you wealth in the midst of poverty. He can give you stability for our stumbling. He can give you victory for our battles. He can give deliverance from our defeats. He can give forgiveness for our faults. And He can give faith for our fears and light for our darkness. Pwede ba tayong tumayong lahat sa ating kinaupuan? Storms don't last forever. Kaya mga kapatid, I don't know if you are going through a storm. Or I don't know if you are now in the middle of a storm. Amen. But you know what? Can I invite you to call on Jesus? Turn to Him one more time. Because He can turn your burdens into blessings. He can turn your shame into His sunshine. He can turn your loneliness into His love. He can turn your guilt into His glory. He can turn your sorrow into His joy. He can turn your torments into His triumphs. He can turn your weakness into His strength. And even your heartaches, He can turn it into His hallelujahs. Storms don't last forever. It will not last forever. Hallelujah, hallelujah. Bakit sinisigaw natin ito? Dahil sa Book of Revelation, if you will open your Bible in the Book of Revelation, mga kapatid. Hallelujah. Isn't it that, amen, Bible said in chapter 21, verse number 4, praise the Lord. Yes, we all believe that storms in this world, in this life, will not last forever. Kung sisimulan natin basahin sa verse 1, ang sabi diyan ng Revelation 21:1, John the beloved said, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. At anong sabi ni John, verse 2, and I saw John, the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of the heavens, prepared a bride, adorn for her husband. And then in verse 3, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Sa Tagalog, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging Diyos nila. At ang pinakamaganda ay sa verse number 4, sabi ng Bible, and God, I like this, and God. You know what? When you are in the middle of a storm, when you are facing a storm now, there is a God
We have a God. And God still the God. Hallelujah. So don't lose heart. Don't lose faith. Pag may bagyo kang pinagdaraanan, ito magandang balita, ito. Dumadaan lang ito. Dumadaan lang. Kaya si Bagyong Emong kahit dumaan mismo sa pinakagitna ng Luzon, dumaan lang kaya. At ngayon, wala na sa area of responsibility natin, sabi nga ng Pag-asa. At anong sumunod na pangyayari na? Yung dating halos wala kang maaninag na liwanag sa paligid, sa gitna ng unos. Pag tumingin ka sa paligid, halos wala kang ma-appreciate. Guho dito, pagkasira doon, pagkawasak dito, baha dito, yan ang balita. Pero dumaan lang ito. Dumaan lang ito. Dumaan lang ito. Sisikat uli ang bagong umaga. Kaya salamat sa Diyos, sumikat ang bagong umaga. Na ngayon, pag tinignan yung paligid, mistulang, hindi tayo dumaan sa unos na si Emong. Di ba ang Diyos ay mabuti? So ito'y nagsasabi, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Kahit anong klaseng unos ang pinagdaraanan mo. Unos sa pamilya, unos sa trabaho, unos sa sariling buhay, unos sa pangangailangan, karamdaman, sakuna kung ano pa. It will not last forever. Dadaan lang ito. Dadaan lang ito. At ang pangako ng Panginoon, ito, and God shall wipe away all tears from their eyes. Woo. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Itong gusto kong sabihin. Hindi kahinaan ng loob pag ikaw ay lumuha sa presensya ng Panginoon. Lumuluha ka nga kahit hindi sa presensya ng Panginoon eh. Dahil nasaktan ka, ordinaryong lumuha. Nawalan ka, ordinaryong lumuha. Hindi po yan nagpapakita ng kahinaan ng loob o sabihin natin, nawawala yung pagka-masculinity mo kung lalaki ka. No. Ang tunay na lalaki kahit sa presensya ng Diyos, marunong lumuha. Dahil yung pagluha mo sa presensya ng Panginoon. Ano yung luha na yan, Pastor? Dito mo dapat iluha yon. Iluha mo rito sa presensya ng Panginoon. Yung kawalan mo, kabiguan, problema, sakuna, karamdaman. Iluha mo lahat yan sa presensya ng Panginoon. Ipinapahintulot siya ng Diyos base sa kanyang salita. Dahil ang sabi ng Panginoon, God shall wipe away all tears from their eyes. Na ito ang kausap niya rito, yung mga anak niya na katulad natin. At yan ang dahilan kung bakit meron tayong altar calling. Nagte-take time tayong lumapit sa altar. Hindi tayo nagmamadali pagdating ng altar call. Bakit? Yan yung mga pagkakataon na kung meron mang lugar na doon mo dapat iluhang lahat ng mga bagyo na pinagdaraanan mo. Ito ay sa presensya ng Panginoon. Huwag kang mahihiya. Huwag kang magiging alangan. Amen. Hindi ka binabantayan sa pagluha mo ng kahit sino. Ikaw at ang Panginoon ang nag-uusap sa oras na yan. At ang magandang balita, okay lang yan. Dahil darating ang araw, pupunasin ng Diyos ang lahat. Lahat ng iyong pagluha, sabi sa Tagalog, at bawat luha sa kanilang mga mata ay papahirin niya. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o pagpananambitan man o hirap pa man o mga bagay ng una ay naparam. Wow! God shall wipe away all tears from their eyes, and there will be no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain. Hallelujah, for the former things are passed away. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Sige nga, yung palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba tayong lumapit ngayon? Sama-sama. Pwede ka bang lumakad kaunti mula sa iyong kinatatayuan? Amen. May puwang pa tayo rito, mga kapatid. Sige, huwag tayong magmadali. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sige, mga kapatid, humanap kayo ng lugar. Kung sakali mang, amen, pwede nating iurong pa yung mga upuan, mga benches na yan, sige. Para magkaroon lang tayo ng pwesto rito. Mga Bible students, pwede ba kayong tumulong para iurong yung mga bangko? Praise God. Sige, gawin natin, mga kapatid. Gawin natin. Hallelujah. Hindi po tayo nagiging emotional na katulad ng mundo, no? Kung lumuluha man tayo, umiiyak, hindi dahil wala na tayong pag-asa, no? Ito'y nagsasabi lamang, amen, na sa kabila ng pinagdaraanan mo, praise God, alam mo na may bukas na sisikat. Kaya okay lang, naramdam mo ang sakit, okay lang ang naramdam mo ang kawalan, okay lang yan. Iluha mo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. Sige, pigit mo yung mga mata. Isigaw mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, tawagin mo ang kanyang pansin. Katulad ng mga alagad, tinawag nilang pansin ng Panginoon. Hallelujah. At pag tinawag mo ang pansin ng Panginoon, kapatid, nariyan ang Panginoon sasaklolo sa iyo. Nariyan ang Panginoon. Hallelujah. Na magiging kaligtasan mo. Sige. Galing sa puso, kapatid. Ayan. Come on now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus' name. Sige, mula harap hanggang likod. Come on. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, alam mo ang bawat unos ng buhay na pinagdaraanan ng iyong mga anak. Alam mo ang bawat sitwasyon. May mga nasa badig ng karamdaman. May mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng mahal sa buhay. May dumaraan sa kawalan. May dumaraan, Panginoon, at unos, Lord God, ng kawalan ng pangangailangan. Opo, dakilang Diyos, hindi maikli ang iyong mga kamay, hindi bulag ang iyong mga mata. Opo, Panginoon, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, mga anak ng Diyos, huwag mong pigilan, huwag mong pigilin. Amen, ang pagtawag mo sa Panginoon, hayaan mo lang na pumata ka mga luha sa iyong mga mata. Sige lang, papawiin niya ng Panginoon, papahirin niya ng Panginoon. Come on. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, ang mga bagyo ay pansamantala lang. Opo, Panginoon, pinapaalalahanan po kami. Nagtuturo po ito sa amin. Nagpapalakas ang aming pananampalataya. Opo, Panginoon. Jesus' name.
Diyos ang Panginoon mula harap hanggang likod. Magpakapuspos ka! Magpakapuspos ka, kapatid! Sige! Magpakapuspos ka sa Espiritu ng Panginoon. Yes, sige, ang kalakasan ay darating sa iyo. Ang kalakasan ay dumarating. Sige! Hallelujah! In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hallelujah! 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 Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name!